Ako si Mai Salazar at narito ang mga napapanahong balita. Bunsod ng pagtaas ng temperatura ngayong panahon ng tag-init, bumaba ang water level ng 8 pangunahing dam sa Luzon. Naitala nitong Miyerkules ang 208.73 meters na taas ng Angat Dam sa Bulacan, kung saan bumaba ito ng 23 sentimetro mula sa nakaraang sukat. Mababa ito ng higit 3 metro sa normal na high water level ng dam. Samantala, bumaba rin ang water level sa Ipo Dam sa Bulacan, Lamesa Dam sa Quezon City, ang Buklao Dam at Binga Dam sa Benguet, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, Magat Dam sa Isabela at Caliraya Dam sa Laguna. Binigyan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permits ang higit 1,000 bus na babiyahe ngayong Semana Santa. Inaprubahan ito bilang paghahanda sa seguridad ng dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong mahal na araw. Epektibo ang kanilang special permits mula bukas sa araw ng Biyernes hanggang sa huling linggo ng Abril. Pinapaalalahanan naman ng LTFRB ang mga pasahero na magplano ng maaga, i-check ang schedule ng biyahe at huwag sumakay sa mga kolorum o iligal na mga sasakyan. Kasunod ng mga ulat na muling pagbabalik ng mga street puppy vendors sa Cebu City, nag-abiso ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries ng lungsod sa publiko na huwag bumili ng mga tuta na binibenta sa bangketa. Babala nito, ang mga hayop na ito ay maaaring nagmula sa mga ina na hindi nabakunahan at maaaring may dalang rabies. Pahayag ni Dr. Alice Utlang sa kanyang social media page, mahalagang maging maingat lalo pat madalas na hindi alam ang pinagmulan ng mga tuta. Dagdag pa nito, ito ay paglabag sa Animal Welfare Act kung saan ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga underage na tuta at nag-uutos na ang lahat ng naturang pagbebenta ay dapat isagawa sa pamamagitan ng rehistradong pet shops. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 12 sa 4 na nawawalang Pinoy natagpuan na sa Myanmar. Water level ng 8 dam sa Luzon bumaba. DOT sinuspende muna ang tourism activities sa mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon. Comelec pinatitigil ang paggamit ng campaign jingles na may double meaning na indikasyon. Pasig Congressional Bet Christian Sia, dinipensahang hindi diskriminasyon ang kanyang kontrobersyal na pahayag. Mahigpit na inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan, isasagawa bilang paghahanda sa Semana Santa. Patas at patay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Mai Salazar at narito ang mga napapanahong balita. Isang malungkot na balita, kumpirmadong natagpuan na ang labi ng 2 sa 4 na Pilipinong nawawala matapos ang malakas na pagyanig sa Myanmar. Ipinaalam na sa parehong pamilya na natagpuan na ang kanilang kaanak. Isa sa 2 Pinoy ay kinilalang si Francis Aragon na kinumpirma ng kanyang kapatid. Tinutukoy ng National Bureau of Investigation ang mga labi sa pamamagitan ng mga sample ng DNA na kinuha mula sa mga labi.
Umaasa naman ng Department of Foreign Affairs na matagpuan na rin ang natitirang 2 pang Pilipinong nawawala. Sinuspinde nitong Miyerkules ng Department of Tourism o DOT ang mga tourism activities sa mga lugar sa Negros Occidental na malapit sa Bulkang Kanlaon upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at turista. Sa pahayag ng DOT, pansamantalang sinuspinde lahat ng tourism activities malapit sa Bulkang Kanlaon, kabilang ang trekking at pagbisita sa mga destinasyon sa La Carlota City, Bago City, La Castellana at ibang karatig lugar sa Negros Occidental. Inaabisuhan nito ang mga turista na ipagpaliban muna ang mga travel plans sa mga nasabing lokasyon at sumunod sa mga safety measures na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, walang turista ang naitalang na stranded at nananatiling nasa Alert Level 3 status ang Bulkang Kanlaon. Namahagi ng family food packs at non-food items tulad ng family kits at sleeping kits ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhang residente ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ang halaga ng tulong na naipamahagi ng kagawaran ay nasa 132.2 million pesos at nakahanda naman ang nasa higit 2 bilyong piso sakaling mangailangan pa ng karagdagang tulong ang mga komunidad sa Negros Island. Sa kasalukuyan, nasa higit 2,000 pamilya o katumbas ng higit 8,000 individual pa ang nananatili sa mga evacuation center at sa Western at Central Visayas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 12 sa 4 na nawawalang Pinoy natagpuan na sa Myanmar. Water level ng 8 dam sa Luzon, bumaba. DOT sinuspende muna ang tourism activities sa mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon. COMELEC pinatitigil ang paggamit ng campaign jingles na may double meaning na indikasyon. Pasig Congressional Bet Christian Sia, pinipensahang hindi diskriminasyon ang kanyang kontrobersyal na pahayag. Mahigpit na inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan, isasagwa bilang paghahanda sa Semana Santa. Patas at patay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Mai Salazar at narito ang mga napapanahong balita. Dinipensahan ni Pasig Congressional Bet Christian Sia na hindi diskriminasyon ang kanyang naging kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga solo parents. Ayon sa tugon ni Sia sa show cause order na inisyu ng Commission on Elections o COMELEC, ang kanyang pahayag ay sa ilalim umano ng kanyang freedom of speech. Pagigiit ni Sia, wala siyang nilalabag na anumang batas. Matatandaang inulan ng batikos ang kandidato matapos ang kanyang pahayag na maaari niyang makasiping 1 beses sa 1 taon ang mga malulungkot na mga solo parents. Naging kontrobersyal online ang naging campaign jingle ng vlogger at kumakandidatong konsehal sa Distrito 3 ng Maynila na si Mocha Uson dahil sa tila malaswang lirikong pahiwatig ng kanyang kampanya. Dahil dito, hinimok ng COMELEC na ihinto ang paggamit ng ganitong campaign jingle. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Hindi nakaligtas sa mata ng Commission on Elections o COMELEC ang naging campaign jingle na ito ng tumatakbong konsehal sa 3rd District ng Maynila at vlogger na si Esther Margo o Mocha Uson sa naganap na proclamation rally ng political party na Yormes Choice sa panguna ng tumatakbong alkalde ng lungsod na si Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ang kontrobersyal na jingle na ito ay pinamagatang Cookie ni Mocha
na malapit na katunog ng maselang parte ng babae. Laman ng liriko ng jingle ang mga katagang Cookie ni Mocha ang sarap-sarap, kung saan una na itong binatikos ni Bataan Representative Geraldine Roman sa pagtataguyod ng objectification ng katawan ng isang babae. Bunsod nito ay nagpadala ng isang liham ang Paul Body kay Uson kasabay ng paghimok na iwasang gumamit ng campaign jingle na may indikasyon na double meaning. Nakapaloob sa liham na isinumite nitong Miyerkules ang hiling ng COMELEC kay Uson na sa halip na gumamit ng mga salitang pumapagitan sa accepted speech and obscenity o kalaswaan, maging direct to the point na lamang ito sa kanyang isinusulong na mga advokasya sa kampanya. Ayon pa sa COMELEC, kung magiging direkta ang pagsasalaysay ng mga kandidato sa kanilang layunin, mas maisusulong ng maayos ang kanilang mga advokasya na naisipabatid sa mga botante. Naging positibo naman ang naging tugon ni Uson sa naturang feedback mula sa Paul Body at lubos na kinilala ang kahalagahan ng pagpapanatili ng magalang, inklusibo at naaangkop sa edad na tono sa lahat ng komunikasyon sa kampanya. Tiniyak din ni Uson na inatasan na niya ang kanyang campaign team na ihinto na ang paggamit ng naturang campaign materials. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kahit ang registration sa vaccination program ay isinagawa na sa pamamagitan ng QR code sa Bacolod City. Isinagawa ito sa isang pet festival sa lungsod kung saan mahigit 300 ang lumahok sa naturang kaganapan. Ayon sa Bacolod LGU, sa pamamagitan ng QR system ay mapupunta sa isang digital database system ang impormasyon ng mga alagang hayop. Batid kasi umano ng LGU ang abalang hatid kung papel na dokumento pa rin ang gagamitin sa vaccination program. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 12 sa 4 na nawawalang Pinoy natagpuan na sa Myanmar. Water level ng 8 dam sa Luzon, bumaba. DOT sinuspende muna ang tourism activities sa mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon. COMELEC pinatitigil ang paggamit ng campaign jingles na may double meaning na indikasyon. Pasig Congressional Bet Christian Sia, dinipensahang hindi diskriminasyon ang kanyang kontrobersyal na pahayag. Mahigpit na inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan, isasagawa bilang paghahanda sa Semana Santa. Patas at patay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.